Makinig ka ngayon na ito na ang alamat ng bra. Yung bra na yan sa babae. O bakit meron pa bang ibang bra? Sige. Curious lang ako. Okay, alamat ng bra. Ito na ang alamat ng bra. Noong panahon ng mga taong bundok sa tribo Nabidbid. Nabidbid. Ay, baliktad mo na naman. Huwag mo yung pansinin masyado. Sa tribo Nabidbid. Yan. Sa tribo Nabidbid, ang lahat ng mga tao ay nakatopless. Kasi, siyempre, taong bundok. O yan, sa tribo Nabidbid, mga nakatopless yan. Mapalalaki man o babae. Wala pa kasing batas noon na no indecent exposure. Sige, okay. Pero okay naman sila at maayos naman silang nakapamumuhay. Subalit napansin ng mga babae, partikular na si Yodge Lick. Yun ang babae, Yodge Lick. No? Yodge Lick. O Yodge Lick yung pangalan ng babae. Yung bida dito, si Yodge Lick. Killjoy. Killjoy yun. Yodge Lick. Ano Killjoy? Yodge Lick. Si Yodge Lick na yan, meron siyang vital statistic na 42, 23, 36. Grabe naman yun. 42, 23, 36. O yun yung vital statistic, 42, 23, 36. Napansin niya, sa tuwing lalapit siya sa mga kalalakihan, o kaya ay lumalapit ito sa kanya, lumalaki ang mga mata ng mga ito, natutulala, hindi makapagsalita, hindi na makakilos na maayos, at biglang tumatayo ng diretso. Huh? Tumatayo? Diretso sila nakatayo, di nga makagalaw, diba? Ano ba? Sila yung tumatayo ng lalaki. O yan. Pero kapag umalis na si Yodge Lick, palayo, bigla na lamang magbabalik sa normal ang kilos ng mga lalaki. Parang walang nangyari. Kaya sinubukan niya ulit lumapit sa mga lalaki. Laking gulat ni Yodge Lick nang manigas ulit ang mga ito. At tumayo ng tuwid na tuwid. Tapos Pero this time, parang tumutulo na yung laway ng siya. Yak. Bagay na hindi nagustuhan ni Yodge Lick dahil hindi naman siya pagkain. Bakit parang natatakam yung lalaki sa kanya? Isang bagay na napansin ni Yodge Lick ay ito. Kapag siya ay nilalapitan ng mga lalaking taga-tribo na bidbid, ay tumatanghod ito ng matagal sa kanyang dibdib. Okay? Dahil dito, napag-isip-isip niya na ang dibdib niya palang dahilan kung bakit kumikilas ng strange yung mga lalaki. Nag-decide siya na mag-experiment. Tinakpan ni Yodge Lick ang kanyang dibdib gamit ang balat ng hayop. Okay? At nilapitan niya ang mga lalaking taong bundok. Laking gulat niya nang hindi siya pansinin ng mga ito. At nagpatuloy lang sa kanilang ginagawa. Laking tuwa ni Yodge Lick dahil sa kanyang natuklasan. Dali-dali siyang umalis at itinika sa ibang mga babaeng taong kuweba. Ay, taong bundok pala. Kamali lang kayo. At taong bundok pala siya. Yan, isinyer niya yung kanyang findings. Magmula noon, ang lahat na ng mga babaeng ay nagsusuot ng pangtakip sa kanilang mga dibdib. Tapos ang hindi alam ni Yodge Lick, pati na ng ibang mga babae na taong bundok, nagkakausap-usap pala ang mga lalaking taong bundok. Sabi ng isa, pare, hindi na maganda yung sightseeing natin, no? Oo nga sabi ng isa, si Yodge Lick kasi siya may kasalanan Lagi may suot na nakaharang. Tapos ano nakaharang? Sabi ng isa, yung bara, lagi may bara sa dibdib Magmula noon, ang tawag na sa kasuotan ng babae na itinatakip sa kanilang dibdib ay bara. At nang tumagal, ito ay naging bra.